this is something that truly amazes me, brother, lalo nung nalaman ko na na God has been working, continuous ang pag-work sa ni Lord, 'di ba? Even before naman, 'di ba, na tayo nagpapagamit na tayo kay Lord sa pamamagitan ng yun, na nagagawa tayo ng mga music para para mag Christian rap music, no? And ang goal naman natin nun para mapakilala din mapakilala si Jesus sa eksenang yun, no? Technically, Right, that's right. missionary tayo nung time na yun, no? Missionary tayo sa hip-hop community. Pero bro, curious ako, bro. Kasi this is something na it truly brings joy to my heart kung nalaman ko na ikaw ay isa na ring youth leader. Pwede mo bang kwento sa akin paano nangyari yun? How did you come up na you accepted yung calling ni Lord to be a youth leader? Kasi tama, di ba? Okay, sige. Hanggang nagkahawak na ng youth sa church nyo. Yes po. Parang youth pastor, ganun, no? Yeah. Parang ganun na nga yun. So, sige, share natin yung part ng buhay ko na yan, ang paglilingkod sa Diyos bilang part ng ministry. And sige, ako po ay sa 2012 na-convert from a Catholic to a born again Christian, and naging maalon yung journey natin simula nung 2012 na yun. But maaga po tayong na-involve sa gawain ng Diyos, and ang unang ministry ko po napasukan is yung kids ministry. So pag may Sunday service, kami yung mga nagtuturo sa mga bata, toddlers, 6 to 8 years old if I'm not mistaken, yung mga edad na tinuturuan namin. And nagamit ko po yung ko dyan yung creativity ko kasi mahilig ako sa mga crafts, alam mo yun, brother. Yung mga art, mga ganun, mahilig akong ganun. Tapos tinuturuan ko yung mga bata. Tapos yung mga games, yan, mahilig kami sa mga ganyan. Pero bro, babad ka sa Archangel dati, no? Oh, siyempre yung si ba yun? Pintado ba yun? Tuloy. So ayan, yun po ang first ministry ni Kuya Dawit bilang naglilingkod sa ministeryo ng Diyos. And pangalawa po, and napopromote tayo pagkatapos ko naman po dyan ng season ko sa youth ministry, sa children's ministry, naging head po tayo ng ushering department dito sa church namin. So buti po ang church namin, sinesend po nila yung mga workers nila sa mga, alam mo yun, sa mga seminars, kung paano mag-usher, kung ano yung kahalagahan ng mga ushers, no, kung ano yung dapat mong iset na atmosphere. Pagkakita pa lang sa'yo ng tao, kailangan ngiti ka na kagad para ma-set mo na yung mood, di ba? May mga ganon. So malalim po yan. Akala po nila yung ushering team is basta-basta lang, but may malalim po na trabaho ang ushering team pagdating sa ministeryo. Actually lahat naman po. And after dyan, transition po tayo, and dito po sa pinaka ministry na meron tayo ngayon, nakitaan din po tayo ng potential ng ating bishop, and hindi naman po nagkakamali ang bishop natin. Syempre may vision din naman yan galing sa Diyos, no? And na promote po tayo bilang youth leader. Siguro po magdadalawang taon na ngayon na ako po ang humahawak ng youth dito sa Pag-ibig Christian Ministry. So ayun po, awa ng Diyos, ini-equip niya naman tayo araw-araw. Patuloy niya akong tinuturuan, binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding kung paano magiging effective, no, dun sa ipinagkatiwala niyang trabaho. And ayun, mahirap, bro. Pagdating sa youth ministry, sobrang hirap. Kitang-kita ko dati yung ugali ko nung wini-win ako nung mga deacon sa amin. Alam mo yon, dati nagtatago ako pag sinusundo ako sa bahay Kasi ang kukulit ng mga deacons namin, mga elders namin dati. Talagang sinusundo kami niyan sa bahay, nangangatok yan.
Tapos sasabihin ko, wala akong damit, hindi pa ako naliligo, mga ganong reason. But for me, I'm so thankful na hindi nila ako sinukuan. Alam mo yon, brother? I'm so thankful to God sa buhay nila na hindi nila ako sinukuan para talagang madala sa church, no? And right now, no, ayun na rin yung ginagawa ko ngayon, no? Susundo na rin ako ng mga kabataan. And kinakatok sila, kulang na lang paliguan ko, brother. No? Call time, alas 5. Alas 5, di pa naliligo. So, ayan po ang trabaho ng mga youth leader na talagang kailangan pupukpukin mo yung mga kabataan ngayon. But, yun nga, siyempre, iba-ibang generation, no? Kailangan marunong ka rin makibagay, no, kailangan marunong ka rin lumagay sa sapatos nila kung paano mo sila pakikisamahan. So for me, being a youth leader sa panahon ngayon is so very challenging talaga, no. Kailangan mo talagang laging humingi ng wisdom, knowledge and understanding sa Diyos, kasi pag ikaw lang mismo hindi mo kakayanin social battery mo, physical battery mo madidrain talaga pag ikaw lang, no. Pag wala yung grace ni Lord, Yes. wala, ang sobrang hirap po ng ministry pagdating sa youth. Kasi talagang yung youth ngayon napaka-dynamic. Talagang ano sila yung pure yung energy nila, talagang isang grupo sila, isang grupo sila, isang samahan, sila talaga yon, solid talaga. So kailangan mapantayan mo yung level ng energy nila. And right now I'm so thankful na patuloy tayong ni-equip nga ng Diyos, and kahit nagmi-minister po tayo, kahit naglilid tayo, patuloy andun pa rin po yung learning andyan po talaga, yung training nandyan. And hindi natin alam, no, baka sa mga susunod na season ng buhay natin mapromote tayo sa ibang bagay, hindi natin alam. But right now, ang season ko po ngayon is sa youth, and I'm so thankful to God na talagang tinutulungan niya ako para magampanan yung ministeryo ko dito sa aming church. Yeah. So ayun po. Thank you, bro. Actually, yan din yung gusto kong pwede mo ba akong bigyan ng insight? Like, ano yung landscape ng youth ngayon? Kasi syempre, iba yung youth ng generation natin sa generation natin ngayon. What works para sa kanila? What works, ano yung ways para, ways para mas ma-reach out sila? Alam mo yun, yung ganun, bro. Okay. For me, tama ka dyan, brother, no? So, magkaibang talaga yung youth kung ikukumpara sa panahon natin at sa panahon nila ngayon. Kasi tayo, pag sinundo tayo sa church, pag sinundo tayo sa bahay ng mga taong church, andun yung parang hiya Alam mo yon na, uy, ano yan, sumama ka dyan, sinundo ka pa dito. Tapos, tataguan mo lang, tapos anuhin mo lang. So syempre tayo, out of nga doon sa hiya, sama tayo. Diba? Sama tayo, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon bro, yung ako, I'm talking about lang sa mga youth na na-handle ko. Sila ngayon bro, yung mga youth na na-handle namin or yung mga win namin, kahit puntahan mo sila sa bahay, kapag hindi nila gusto, hindi talaga. Ayun yung nakikita ko, brother, ha? And sobrang busy ng mga kabataan ngayon. So, syempre, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat that this era is digital era. So, ang daming distraction. Diba? Ang daming umuubos ng oras nila. Hindi katulad nung time natin. That, syempre, yung smartphones, uso pa lang ng mga panahon na yun. Diba? So, tayo, maaabutan tayo ng mga taong church sa labas ng bahay, nakatambay. Walang ginagawa, nagkukwentuhan. So, on the time na sunduin nila tayo, mapapasama talaga tayo kasi wala naman tayong ginagawa, tambay lang, di ba? Sila ngayon, kailangan mong katukin sa kwarto, kailangan mong pasukin yung bahay nila kasi andun sila nagmumukmuk sa loob ng bahay nila, nakatunga nga, nagdo-doom scroll sa cellphone. Right? So ayun yung challenge, no? Sobrang distracted ng mga kabataan ngayon. And that's why for me, ang atake, brother, is talagang kung ikaw isang leader na nagli-lead sa youth, no, lalo sa panahon ngayon, for me ang atake is you have to prepare something na
makukuha mo yung attention nila agad. Alam mo yun, like, for me, ang atake ko, personally is sa sports, no? Siyempre, mahilig din po tayo mag-basketball. So, ayan, yung mga youth fellowship namin, brother, hindi lang siya yung puro preaching, hindi lang puro study ng word, hindi lang puro prayer. Talagang may bonding kami. Like basketball, jogging, like recently lang nagkaroon kami ng, ito nga, kakagaling ko lang sa youth fellowship, nagkaroon kami ng movie night. So, nood kami ng mga inspirational movie kanina. So, ayun, kailangan mo mag-prepare ng mga activities na talagang makakatch mo yung attention nila. So, yun po ang challenge sa mga youth natin ngayon. But ayun nga po, patuloy ko nga sinasabi na talagang mabuti ang Diyos. Ang grace talaga ng Diyos ang kakapitan natin kapag ikaw ay nagmi-ministeryo.